Si Phil Broker, isang dating agent ng DEA undercover ay sumalakay sa isang shabu laboratory na pinamamahalaan ni Danny T, isang biker gang leader. Ito ay kanyang pinahuli at nag-ugat sa pagkamatay ng anak ni Danny T. Makalipas ang insidenteng ito, siya ay nagretiro. Lumipat siya sa isang maliit na bayan sa Louisiana, kasama ang kanyang anak na babae, si Maddie. Isang araw, nakipag-away si Maddie sa isang bully na bata sa paaralan na nagngangalang Teddy Klum, dahil dito pinatawag si Broker sa paaralan. Pagkatapos nang sila ay aalis na, ang ina ni Teddy, si Cassie, ay nagbunsod ng komprontasyon sa pagitan ng kanyang asawa at ni Broker, na madaling natalo ni Broker. Galit na galit, sinabihan ni Cassie ang kanyang kapatid na si Gator, isang boss ng mga kriminal sa lugar nila, at nagpapatakbo ng shabu laboratory. Sinabihan niya na takutin si Broker. Habang nagtatrabaho, binalaan siya ng kaibigan ni Broker na si Tedo na ang mga lokal ay maaaring gumamit ng isang patraidor na paraan ng paghihiganti at pakikipag-away, at pinapayuhan siya na huwag magtiwala sa kanila. Habang nakasakay sa kabayo sina Broker at Maddie, pumasok si Gator sa kanilang bahay, at natuklasan ang mga lumang files ng isang tauhan ng DEA. Nalaman ni Gator na si Broker ang may pananagutan sa pag-aresto kay Danny T, na humantong sa pagkamatay ng anak ni Danny T. Sa pagnanais na palawakin ang kanyang impluensya, si Gator ay nagbigay ng tip kay Danny T kapalit ng deal na makapag-distribute siya ng mga shabu sa grupo ng mga bikers. Agad-agad ay nagpadala ng tauhan si Danny T upang patayin si Broker. Samantala, sinubukan ni Broker na makipagkasundo sa pamilya ni Teddy, at inimbitahan ni Maddie si Teddy sa kanyang birthday party. Habang umaayos na ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya, at naging magkaibigan pa nga sina Teddy at Maddie, binalaan ni Gator si Cassie na lumayo kay Broker. Ayon sa isang DA na contact ni Broker, sinabi nitong maaaring kasangkot si Gator kay Danny T dahil si Cheryl na kanyang kasintahan ay konektado dati sa bikers gang. Nang maglaon, pinasok ni Broker ang shabu lab ni Gator at nagsagawa ng mga patibong, ngunit siya ay nahuli at pinahirapan ng mga tauhan ni Gator. Nakataka si Broker at natalo ang mga bumihag sa kanya. Nang gabing yaon, dumating ang mga miyembro ng gang. Lumusob ang mga ito sa bahay ni Broker. Ang isa ay nakipagbuno kay Tedo na patay niya kalaunan, at mabilis na pinindot ang busina ng sasakyan upang maalarma si Broker at Maddie, ngunit sa kasamaang palad si Tedo ay nabaril. Nilusob nila ang bahay ni Broker at nakipagbarilan. Kalaunan ay napatay ni Broker ang karamihan sa kanila. Samantala, ang kasintahan ni Gator na si Cheryl ay kinidnap si Maddie at dinala siya sa isang bangka. Ginagamit ni Maddie ang kanyang cellphone para tawagan si Broker, at mula sa kanyang mga paglalarawan, nalaman ni Broker na dinala siya sa shabu lab ni Gator. Dumating si Cassie sa bodega ni Gator matapos marinig ang tungkol sa mga putok ng baril at nawawalang si Maddie. Siya ay natakot nang makita si Maddie na nandoon. Galit niyang hinarap si Gator at hiniling na palayain niya si Maddie, ngunit hindi sinasadyang nagalaw niya ang switch ng ilaw na naging sanhi ng pagsabog ng buong gusali at pagkasunog. Dahil iyon sa patibong na nilagay ni Broker. Naiinis sa kanyang kapatid, sinubukan ni Cassie na tumakas kasama si Maddie, na humantong sa isang pakikipagtalo kung saan aksidenteng nabaril ni Gator si Cassie. Si Gator ay tumakas kasama si Maddie sa kanyang truck, habang si Broker ay patuloy ang paghabol sa kanila. Nang mabangga ang sasakyan ni Broker at matumba, naghanda si Gator para barilin siya, ngunit nakikiusap si Maddie na hayaan na ang kanyang ama, at habang sinusubukan niyang pabalikin siya sa truck. Sinasamantala ni Broker ang pagkakataon nito, nakaalis siya sa kanyang sasakyan at brutal na inatake si Gator hanggang sa ito'y matumba. At muling nagkasama si Broker at Maddie. Inaresto sina Gator at Cheryl habang dinala si Cassie sa ospital. Nang maglaon, binisita ni Broker si Danny T sa bilangguan, na ipinaalam sa kanya na nandito lang siya at maghihintay sa kanyang paglaya.